So yun, good day, hello mga idol, welcome back to my channel. So update lang tayo dito sa ginagawa nating Concert 502 na converted sa 55 BAC. Pininturahan ko muna siya para hindi makita yung mga kalawang dito. So ito, brush na lang ginamit ko pang pintura. Yan. At importante lang ay napinturahan natin, no, para at least hindi na kumapal yung kalawang. So tuyo na rin ata to. Yan. Tuyo na mga idol, pwede nang tanggalin. Bale, yan na siya mga idol, no. So ang angas niyang tignan, no. Mukhang power amplifier na siya. So may mga power amplifier naman na 55 BAC lang yung supply, no. So ganun lang siya kalakas. Concert 502 lang yung board natin, pero 55 yung supply. Tapos ang harapan niya is mukhang power amplifier na, no. Dalawa lang yung knob, yung potentiometer natin. Bale, hindi ko pa nilagay yung mga OPT kasi wawiringan muna natin to ng mga wire. So gagamitin ko lahat ng supply niya, no. So ito ay para sa relay, itong green, tapos itong isa para sa op amp natin. So gagamitin ko pa rin yung positive negative ng ating regulator. So yung dati nakakabit 7808, tapos 7909 ay 7908, tapos 7808 para sa kanyang positive 8 tapos negative 8 volts. Pero nakasulat sa board dito 12 volts. 12 ground, negative 12. So pero ang regulator ay 7808. So 8 volts lang talaga siya. Positive 8, ground, negative 8. So in-upgrade natin rin yung regulator niya. Gagawin natin 7915 tapos 7815. Para positive 15 tapos negative 15 yung ilalabas. Kasi ito ay nasa 17 volts ata. So syempre kapag kinonvert pa yan sa DC, tataas pa yan. Tapos may op amp tayo dito sa mismong front panel natin. So yan. Dito yung sa left at ito yung sa right. Ito yung sa right. Ito yung sa right pala, tapos ito yung sa left. Ayan. IC. Tapos yung relay niya okay na, no, nagki-click na. Pero parang ang gagawin ko dito mga idol, gusto ko kasi hiwala yung protection ng left at right. So gagamit ako siguro ng ito ng ating speaker protect, panibagong speaker protect, para ang left hiwalay sa right. Para in case na magka-problema yung left, so gumagana pa yung right natin. Hindi gaya na to kapag nagka-problema yung left, pati right wala na rin, no. Hindi na rin siya gumagana. Bukod doon, mas mataas ang rating current ng ating relay na to, nasa 30 ampere. At ito ay 10 amp lang ata. Pero kadalasan naman ito ang gamit sa mga 55 BAC rin. Yung ibang amplifier. Kaya naman. Pero mas maganda, mas matibay. Siyempre kapag mahaba ang gamit tapos sagad ka magpatugtog, so iinit yung contact nyan, ay may chance na malusaw or masunog. Samantalang ito ay mataas na yung contact point niya, kaya mas matibay siya kumpara dito. Ayun din ang isa kinagandahan na to. Tsaka bukod doon, meron itong overheat protection. Ito, ilalagay mo lang dito sa yan, yung KSD H75. Ibig sabihin 75 degree. Pag umabot tayo sa 75 degree yung heatsink, mamamatay na yung ating speaker or magpo-protect na yung ating speaker. Pero pwede naman kahit 80 degree kung ayun yung gusto nyo, or 60 degree kung gusto nyo mamatay na siya ng 60 degree. Pero itong 75 saktuhan lang to. Yan, hindi gaanong nare-reach yan ng amplifier. Pag umabot ng 75 degree, ibig sabihin may problema na yan or sobrang overload ka na. Bukod doon, bukod sa short circuit protection niya, meron din tong overcurrent protection, no, ito. Ayaw mag-focus. Itong kabila, ito yung sa sa overheat protection, at ito yung overcurrent niya. In case na overload yung inyong speaker, magpo-protect to. Or naipagdikit nyo yung dalawang wire, halimbawa umaayos kayo ng speaker. Kapag nag-ayos kayo ng speaker at nakalimutan yung tanggalin ito, tapos naisaksak nyo, hindi nyo pa pala nabalik yung speaker, tapos yung wire sa loob ng box dumikit,
aksidente. So hindi magki-click yung relay natin, no. Magpo-protect lang. Hindi siya magki-click. Kaya safe yung ating amplifier. Hindi nyo ma-aksidente. Kahit mapagdikit nyo, sadyain yung ipagdikit itong positive and negative. Automatic, hindi yan masisira yung mga OPT natin kasi hindi magki-click yung relay. Na-testing ko na rin yan mga idol. Sinubukan ko na kung nagpo-protect talaga siya. Kapag sa DC out, pasensya na, inuubo tayo. Kapag sa DC out, nagpo-protect na siya, no? Kapag nilagyan nyo ng DC yung, kunwari, di ba, nagpapatugtog ka, nilagyan ko ng DC, so automatic nagpo-protect ito. Na-testing ko na rin siya lagyan ng DC supply. Tested na kumbaga. Kaya balak ko ito yung ikakabit ko. Tatanggalin ko na yung isang relay niya dito. Pero ayos na yan, nagki-click naman, nakita nyo naman sa part 1 ng ating video na gumagana yung ating relay. Bali, ito na yung likuran pala. Iba na rin, no? Ayan. Ang input natin ay XLR na, no? Female yung input, output yung male. Ito yung sa baba. So, nakaparallel lang yan. Ito yung sa channel A, ito yung sa channel B natin. So, ang output natin dito, meron tayo ditong speak on, tapos binding pause. Ganon din sa kabilang channel. Tapos, ito na yung saksakan ng ating plug. Meron na rin yung fuse sa loob. Dito ang fuse niyan sa loob. Hindi ko alam kung kita. Ay, dito pala sa labas ito. Ayan. Tanggalin nyo lang yung fuse. Meron na yung fuse sa loob. So, mamaya papakita ko yung mga pinalitan ko dito. Ayusin muna natin. Kapag bumili pala kayo ng front panel mga idol, kasama na tong switch, itong mga knob, pati yung potentiometer, pati yung board sa likod, ito. So meron na yan kasama, nakaset na siya kumbaga, pati yung mga LED indicator niya. So ikaw na lang kakabit, ikaw na lang mag-a-assemble niyan. Kumbaga nakakalas yan kapag dumating sa inyo. Bahala na kayo kung green ang ilagay niyo sa taas or blue ang ilagay niyo sa baba. Bahala na kayo. Ako blue ang nilagay ko sa baba. Tapos red yung protect, syempre. Tapos green yung signal. Tapos ginaya ko na lang yung kulay. Kung red yung nandito, red na rin ang ilalagay ko. Tapos i-adjust ko na lang yung resistor na to. Kapag medyo distorted na yung tunog, so adjust tayo resistor na para kapag umilaw ng pula ay ibig sabihin medyo nagki-clip na yun. So tansyahan lang kasi tayo, wala tayong oscilloscope. Kumbaga sa tainga lang ang ano natin. Kung distorted na, so adjust tayo doon sa part na yon. Tapos ito yung gagamitin nating switch, ang ganitong klase yan. So yung on sa taas, syempre yan, yung parang guhit, tapos yung bilog sa baba. Ayan yung on, ibig sabihin yung guhit. Yan, forma na niya. Ito na mga idol, dito ko nilagay yung speaker protect na ilalagay natin. So nalagyan lang natin siya ng patungan na 25mm. Yan, dyan natin siya nilagay. Then para kita sa labas yung ating indicator, sa ventilation niya kita. Ayan o, ayan yung indicator, di ba? So pero may indicator naman dito kung sakaling makita nyo yung nagka-protect dito. So ilaw rin naman yung protect dito, no. Yan. Tapos yung lumang relay natin or speaker protect, so tatanggalin na natin to. Total nakita nyo naman na naayos na tong speaker protect na to eh. Kumbaga inayos ko lang para makita nyo. Then kaya ko siya inayos para kung sakaling hindi nyo lalagyan ng ganitong klaseng speaker protect, makita nyo kung anong part yung pinalitan natin dito sa speaker protect na stock. So kapag 55 VAC yung supply nyo, ang papalitan nyo dyan is itong resistor lang na to. Wala na kayo ibang papalitan, ito lang sa speaker protect. Itong resistor na to na 100 ohms, dalawa yan, naka-series dito, tapos meron pa isa doon. So pinag-isa ko na lang, binunot ko sa board 390 ohms. So pwede dyan kahit 350 ohms to 400 ohms. Yan, sa 55 VAC yun 350 to 400 ohms. So ito lang available natin, 390 ohms. So hindi ko na siya siniris, hindi na ako kumuha ng dalawang 150 or dalawang 180. Hindi na ako gumamit na, no, kasi meron naman 390 ohms. So isahan na lang, diretso nyo na doon sa dulo.
Ayan o. Kasi ito nakaano lang to eh. May isa pang resistor dito na 100 ohms. Tapos dito 100 ohms din. So bali 200 ohms yung dati niya. Naka-series lang naman yun. So pag isahin nyo na lang 5 watts. 390 ohms 5 watts. Ayan lang papalitan nyo para mapagana nyo yung speaker protect sa 55 BAC na hindi masusunog yung relay. Then dito mamaya sasabihin ko yung mga pinalitan natin. Tapos lahat na sasabihin natin lahat ng pinalitan natin. Pero yung iba dyan kasi mga idol, optional lang no. Kung gagayahin nyo or hindi, okay lang. Pero kapag stock yung board na gagawin nyo, so sasabihin ko yung mga dapat palitan. Ito na mga idol, singit lang natin to saglit kasi may gagawin pa tayong tatlong LED TV. Tapos meron pa tayong nire-repair dito na integrated amplifier. Isang mabilisang update lang muna dito. So kinabit ko na yung indicator nya no. Yan, hindi ko pa pinix yung wirings, so medyo magulo pa. Hindi pa natin na cable tie. Tapos wala pa tayong wire papuntang speaker out dito. So dito natin i-connect sa my relay no. So try natin muna, indicator lang muna inayos ko. Update lang kasi ito. Saksak natin, wala pa tayong switch no. Nakarekta pa yung natin. Transformer doon sa mismong dito. Mismong cord, AC cord. Yan. Hindi ko pa pinadaan ng switch, wala pang connection yung switch natin. Saksak natin, naka-on agad to kapag sinaksak. Yan, umilaw na indicator nya. Wait natin kung mawawala. Yan, okay na. Active na rin yung ating ito. So dito ko na kinonect yung patayin natin yung protect, dito ko na kinonect sa speaker natin. Speaker board or speaker protect. Yan, diyan ko na connect na itong dalawang itong dalawang wire na to. Yan, ito yung sa left, ito yung sa left, ito yung sa right. Yan. Diyan ko na siya kinonect. Kung sakaling hindi kayo naka-speaker protect board, so dito niyo i-connect yan sa may transistor ng relay. Yan, para kapag nag-protect yung relay nyo, iilaw ito. Yan. Diyan nyo siya i-connect. Tapos yung indicator active, so pwede nyo na i-connect to sa mismong AC. Lagyan nyo lang ng resistor. So nakahiwalay naman kasi, hindi, supply pala to, supply ng 15015 or ito gamit ko dito 17017. So supply nya to, supply pala yan, automatic na pala iilaw ito kapag nasupplyan to ng 15015. Ito yung supply nya, yan yung tatlong paa. Yan, papunta yan doon. 12012 yung nakalagay dyan, tapos 7808 at 7908 yung regulator, pero papalitan ko to ng 7815 tapos 7915 para positive 15 at negative 15 yung supply natin, mas mataas, mas maganda. Yan, mas malakas kasi kapag mas mataas yung supply ng preamp. Tapos yung indicator natin na green, ayan, may IC naman yan, may na magko-control dito sa driver ng LED natin. So connect nyo lang yan sa output speaker no, or dito kung hindi kayo naka-speaker board, doon nyo ko-connect. So kaya ko dyan nilagay yung speaker board para mas malapit no. Yan, para pag kinable tie natin, may konting wire lang nakalabas. Itong dalawang green na to, yan. Itong dalawang green na to, papunta yan ng speaker out. Ito yung speaker out natin eh. Ayan, out. Nakasulat naman yan. Ground, in, out. Yan. Maliit lang yung wire natin dyan kasi lang naman to. Indicator lang naman yung load nya. Tapos maglalagay ulit ako ng isang wire papunta doon sa likod. Dito. Ayan yung makapal na wire na kasi speaker na yung load. Tapos ganun din dito sa kabila. Ayan, papunta doon. Tapos yung pan natin, wala pa tayong supply, so dito ko yan ilalagay yung supply ng pan. So baka hindi ko na palalagyan to ng pan dito, pero kapag sobrang init or mainit, lagyan natin. Kasi mayroon naman tong magpo-protect naman to pag mainit talaga. Pero hindi ko pa nalagyan ng protection para sa init, overheat protect. 75 degree, nakalagay dyan 75, H75. So try natin kung gagana yung protect nya. Saksak natin. Wait lang, saksak natin. Then gamit na lang tayo ng flat screw. Ipag short lang natin. Yan,
nag-on na siya, nawala na yung protect na ilaw. Try natin pag short ito kung magpo-protect na. Kasi kapag ang thermostat ay na-reach niya yung init, magsha-short. Normally open kasi yung bibilhin natin. Okay? May ilaw. Wait natin, no. Ibig sabihin malamig na kapag hindi naka-short. Okay? May delay siya ng kaunti bago siya mawala yung protect, bago mag-click ulit yung relay. So sa kabila naman, no, walang ilaw. Short natin to. May ilaw din. So ngayon, try natin yung ano niya pala, DC. Lagyan natin doon ng supply or short circuit. So itong tester, meron to nilalabas na 3 volts, no. Tingnan natin kung magpo-protect siya kapag nilagyan natin to ng supply. Ayun, nag-protect. Ayun, nag-umilaw yung OCL niya. Overcurrent yan pag ganyan. At hindi na yan mamamatay yung clip na, yung protect na yan mga idol. Ibig sabihin, kailangan mong patayin yung amplifier. Ganon din sa kabila, no? Try natin naman sa kabila. Okay, umilaw na rin. Yan, no? Protect na rin yung kabila. So kailangan mo na lang patayin yung amplifier para mawala yan. In case na ano lang naman yan, aksidente na pagdikit yung wire dito sa likod, positive negative. So hindi ko pa nakabit. Sa emitter yan, emitter kakabit, positive negative. Okay din to sa DC out. Kapag may DC out, nagpo-protect din talaga siya. Na-testing ko na yan. Tapos overheat ito. So wala pa tayong thermostat para ididikit sa heatsink. Dito yung left natin, dito yung right. Bunutin ko na. So yan lang, konting update lang.